po sa bawat isa. Sa kabila man po ng mga bagyo sa buhay po namin, kayo po ay nananatiling tapat. Ang pag-ibig mo ay wagas kailanpaman. Kaya po masasabi namin, O Diyos, ang biyaya mo, Panginoon, ay sapat sa aming lahat. Minsan po nating palakpakan ng Diyos. Sabay-sabay po nating awitin, sambitin ang ating mga labi na ang biyaya ng Diyos ay tapat at sapat sa ating pong mga buhay. Purihin ka, Panginoon! Sabay-sabay po tayong umawit sa ating Diyos. Sa Diyos na tapat kailanpaman. Let us sing. Dakilang iyong katapatan, walang hanggang kapatawaran. Biyaya mo'y gabay sa katuwiran, walang sinumang makahahadlang. Po ng umaasa sa biyaya ng Diyos, biyaya mo'y sapat sa amin. Biyaya mo, Panginoon, ay sapat sa amin pong mga buhay. Sabay-sabay po tayong umawit. Dakilang iyong pagmamahal, kahinaan ko'y tinumbasan. Inumin mo'y awit ng kaligtasan, magpupuri kailan pa man. Diyos, tingin, pangako'y alalahan. Sabay-sabay po natin isigaw. Biyaya mo'y sapat, biyaya mo'y sapat, biyaya mo'y sapat sa amin. Biyaya mo, Panginoon, biyaya mo'y sapat. Gawin po natin itong panalangin ng ating mga puso. Ang iyong bayan, iyong mga anak, O Diyos, tingin, pangako'y. Sa uli pong pagkakataon, Panginoon, ito po ang aming dalangin. Ang iyong bayan, isipin, iyong mga anak, O Diyos, tingin. Ba nating itaas ating mga kamay, ating pong ihayag na ang biyaya at pag-ibig ng Diyos ay sapat sa ating pong mga buhay. Salamat po, Panginoon. Biyaya mo'y sapat, biyaya mo'y sapat, biyaya mo'y sapat sa amin. Minsan pa po nating sabihin, biyaya mo'y sapat.
Panginoon, ang aming pong mga buhay. Hayaan mo po, Panginoon, ang patuloy ka namin purihin, pasalamatan, sapagkat ang biyaya mo, Panginoon, ay sapat kailan pa man. Hallelujah! Panginoon, marami pong salamat sapagkat ang biyaya mo, Panginoon, ay dakila sa lahat ng bagay. Ang biyayang dakila na iyong ibigay sa aming lahat. Si Jesus na aming tagapagligtas. Sino pa nga ba, Panginoon, ang aming pong hahanapin? Kundi si Jesus lamang po, Panginoon, sa aming mga buhay. Ang bumabawi ng kadiliman ay may pag-ibig na walang hangganan. Hari ng hari, hari ng wala. Sa biyayang dakila na pinagkaloob ng Diyos, nagsusumamo ang sandaigdigan, manghang-mangha sa kapangyarihan. Hari ng hari, hari ng luwalhati. Biyayang dakila, wagas na pagsinta, aking kasalanan, iyong pinawi na, ikaw ay namatay para sa aking buhay. O Kristo, ang aming awit ay para lang sa iyo. Sa kadiliman, nagpapalaya, kumupupok na mga ulila. Hari ng hari, sa iyong walhati, ang namumuno kay katabatan at katarungan. Hari ng hari, hari ng luwalhati. Sa Diyos na tapat kailan pa man, biyayang dakila. Wakas na pagsinta, aking kasalanan, iyong pinawi na, ikaw ay namatay para sa aking buhay. O Kristo, ang aming awit ay para lang sa iyo. Sa biyayang dakila, sa korderong karapat-dapat sa aming pagpupuri at pagsamba. Kordero na karapat-dapat, nag-iisang haring tagumpay sa lahat. Kordero na karapat-dapat, nag-iisang haring tagumpay sa lahat. Kordero na karapat-dapat, nag-iisang haring tagumpay sa lahat. Kordero na karapat-dapat, purihin, purihin, purihin ka, biyayang dakila. Aming kasalanan, iyong
Salamat po, Panginoon. Salamat po, aming pong Diyos. Tayo po ay patuloy po sa ating pagpupuri at pagsamba sa ating pong dakilang Diyos. Panginoon, marami pong salamat, Panginoon, sa inyo pong biyayang dakila, O Diyos, na inyo pong pinagkaloob, Panginoon, sa aming pong mga buhay, Panginoon. Panginoon, ang biyayang ito, Panginoon, hindi man po kami karapat-dapat, Panginoon, sa inyo pong harapan. Hindi man po namin deserve ang lahat ng to, pero dahil sa iyong pag-ibig, dahil sa iyong pagmamahal, ipinaranas mo, Panginoon, at ibinigay ang iyong biyayang dakila, Panginoon. Ito po ay ang aming pong Panginoong Jesus na aming pong tagapagligtas. Sino pa nga ba po, Panginoon, na makapaghihiwalay sa amin sa biyayang ito, sabi niyo pong pinagkaloob? Walang sino man, O Diyos, walang kahit ano pa man na makapaghihiwalay po sa amin sa pag-ibig ni Kristo, sapagkat ang biyaya mo, Panginoon, ay sapat sa lahat ng aming pong pangangailangan. At dahil po sa katotohanan ito, Panginoon, meron po kaming kakayahang umawit, may kakayahan po kami magsambit ng aming pong pagpupuri na sa kabila, Panginoon, ng aming pong mga pinagdadaanan, sa kabila, Panginoon, ng mga kasakitan, sa kabila, Panginoon, ng mga kaguluhan, kaya po naming sambitin na ikaw ay mabuti at tapat, sapagkat ang biyaya mo, Panginoon, ay sapat kailan pa man. Maaari po ba nating palakpakan ng Diyos? Hallelujah! Hallelujah! Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya, sa iyong biyayang walang katulad. Hallelujah! Hallelujah! Oh, Diyos! Salamat po, Panginoon! Hallelujah! Kaya po sa umagang ito, Panginoon, namin pong aawitin, walang hanggang papuri, walang hanggang pasasalamat, Panginoon, ang aming pong iaalay sa iyo. O Diyos! O Diyos! Hallelujah! Walang hanggan katapat. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan, Panginoon, sa iyong biyaya na laging laan. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa iyo. Pupuri ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatakal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kapatawaran, tiyak na nakaligtasan, dahil sa buhay mong daan. Hallelujah, Jesus, dakilain ka, walang hanggan. Minsan pa po nating sambitin ang katotohanan ito. Kapatawaran, tiyak na kaligtasan, dahil sa buhay mong
kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Minsan ba po natin gawitin? Jesus, sa'yo ang sa'yo, Panginoon, ang kapurihan, ang kaluwalhatian, noon, ngayon, at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatanghal sa buhay ko, tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kaluwalhatian, kadakilan mo'y di mapapantayan. Sa po nating awitin sa Diyos, pupurihin. Panginoon, maraming pong salamat, Panginoon, sa aming pong pagsamba, Panginoon, sa aming pagtaas ng aming pong mga tinig. Ito po ay tanda ng aming pasasalamat, aming pong pagsamba sa iyong pong katapatan, sa iyong kadakilan, sa iyong kaluwalhatian, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa buhay at kaligtasan, O Diyos. Pupurihin ka sa awit, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos.
ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Kaya naman, O Diyos, wala kaming ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat. Minsan pa po nating awitin. Kaya naman, O Diyos, wala kami ibang nais, kundi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsamba. Walang hanggang papuri sa'yo iaalay, walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbago. Sa uli pong pagkakataon, walang hanggang papuri, walang hanggang pasasalamat sa'yo ibibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago. Tapat kailan pa man. Ikaw, Panginoon, ay tapat kailan pa man. Sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Kaysa pa po nating palakpakan ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Sa oportunidad, Panginoon, na kami po, Panginoon, ay naparito upang papurihan ka, pasalamatan ka, Panginoon, dakilain ka, Panginoon, at ipakita sa inyo, Panginoon, ang aming pagmamahal. Lord, tunay nga, Panginoon, na napakabuti nyo sa aming buhay, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, ang bawat biyaya, Panginoon, ay sapat na nagmumula sa inyo, Panginoon. Hayaan nyo nga, Panginoon, na sa umagang ito, ang mga taong gagamitin niyo, Panginoon, sa aming pastor, Panginoon, kayo lamang po ang mapupurihan, Panginoon. Kayo lamang po ang makita sa kanyang pagkatao, Panginoon. At ang tanging salita niyo lamang, Panginoon, ang aming marinig, Panginoon. Lord, muli maraming salamat po, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang aming papupurihan, pasasalamatan at dadakilain, Panginoon, mula ngayon at magpakailanman. In Jesus' name, Amen. Papuri sa Diyos. Marami pong salamat. Ano po? Ako po ay nandito naman po ako sa taas na ito. Ang hirap po pala pag hindi ko alam kung Baptist or evangelical. Pag Pentecostal kasi, pag nakita niyo ang pastor ng mga pag-gala-gala po eh. Gaano po yan eh. Punta-punta po doon, naglalakad eh. Para po tayo, nasanay po tayo ng ating pong nandito lang po tayo. Ano po? Hallelujah. Sino pong naniniwala na tayo po ay sino pong naniniwala talagang ang biyaya ng Diyos ay napakabuti? Amin po ba? At talaga pong ang nagsusustain lang sa atin, mga kapatid, yung malawak na biyaya ng Diyos sa ating pong buhay, na siya ang Diyos na mabuti po na hindi nagbabago. Amin po ba? Kahit na napakasama po ng panahon, kahit na sa mga nangyayari po sa atin, siya pa rin po yung Diyos na mabuti, makatuwiran, tapat, kahit sa makasalanan, kahit sa mga taong masasama, kahit sa taong hindi masama, siya ay nananatiling mabiyaya. Amin po ba? Purihin po ang Diyos sa buhay. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon
At ako po ay narito pong muli sa inyo pong harapan. Actually, yung sa sermon na ito, itong mga sermon na ito, itong mga naituturo ko dito ay mga bagay na rin po na naituro ko po sa Bible study na dinidevelop ko lang din po. Papasalamat ako sa Lord kasi may turo sana ako na ituturo, which is yung passage na inano ni Pastor about dun sa prodigal son, Kung yun po ang tinuro ni Pastor, di sana po yung po sana yung kasunod, yun di po yung akin pong parang magiging reflection. Pero hindi po yun na naging leading ng Panginoon sa akin. Nagbago ako last minute. Ang hirap po pala kapag, anong tawag doon, yung bigla kang nagbago ng iyong sermon, At ang isa sa pinakamahirap kasi sa atin bilang mangangaral dito po sa CGLS, ang pinakamahirap sa atin is yung gumawa po ng teaching. Sabi ko nga, nakakaingit yung mga ibang pastor kasi sabi ko nga, Lord, kung Pentecostal yan, sige, laban ako. Kung topical yan, laban ako. Kasi ang bilis gumawa ang bilis maglagay ng mga points, ang bilis magkukwento ka lang. Pero dito, nagpapasalamat tayo kasi dito, yung preparation mo kasi talaga kailangan mong ihanda. Amen po ba? Kaya talagang napakabuti po ng Panginoon kasi hindi niya tayo pinagkukulang sa Kanya pong mga salita. Amen po ba? Nawa po samahan po tayo ng Diyos sa umagang ito at sa ating pong mensahe ngayon, dalangin ko ay makita natin ang malawak na biyaya ng Diyos sa lahat po na nangyayari. At kung minsan may mga bagay tayo na hindi po matanggap sa ating mga sarili, lalo na sa panahon natin, pero sa lahat ng bagay, dito sa passage po na ating pong aaralan, ang nakita ko pa rin po ay ang malawak na biyaya ng Diyos, ang kabutihan niya, kahit na ganito yung aspeto na nangyayari po sa ating pong bayan, sa lahat po ng bagay po na nagaganap po. Paintulutan niyo po akong minom, at natutuyo po ang aking pong labi. Sige po, samahan niyo po akong makibukas sa ating pong aral. At ito po ay isa sa aral po ng Panginoon sa Matthew 5 verse 43 up to 48, part ng sermon niya sa Sermon of the Mount na itinuro po ng Panginoon, itinuro ng Panginoong Jesucristo, At dito rin po yung parang talamak na lagi pong natin narinig na love your enemy. Kaya pa po ba nating mahalin ang mga kasamaan ng mga bagay po na nangyayari. Pero despite na ganun po, tignan po natin kung ano po ang ating pong matututunan. Sige po, samahan niyo po ako makibasa. Ang sabi po diyan, kung kayo po may bunal na kasulatan, ang sabi po dito, narinig niyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, lalo na sa katotohanan, upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabuti, gayon din sa masasama. At nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa di matuwid. Kung ang mga nagmamahal sa inyo, ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maasahan? Hindi ba't ginagamit rin iyan ng mga maniningil ng buwis? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa sa iba? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga hintil? Kaya't maging ganap kayo gaya ng inyong amang nasa langit. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon. Marami pong salamat sa oras na ito. Hiniling ko po, Panginoon, ako po inyong samahan. Samahan niyo po kami sa pag-aaral ng iyong salita at ang dalangin po namin, Panginoon, na mahayag ang kabutihan mo, ang habag mo sa lahat ng bagay na nangyayari, Panginoon, sapagkat naniniwala po kami, Panginoon, na makatuwiran ka, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng mga bagay, Panginoon, O God. Lord, maraming salamat at itinatas ko sa iyo, Panginoon, ang aral na ito at dalangin ko po, Panginoon, ako po inyo pong samahan, kami po inyo pong samahan at dalangin po namin na ikaw po ang maluwalhati sa aming pong mga buhay, O God. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus we pray. Amen. So,
Ang aking pong title, ang aking pong pamagat na nilagay dito, sabi ko po diyan, we are children of God's love, not hatred. Amin po ba? Alam niyo po mga kapatid, hindi naman po lingid sa kalaman niyo kung ano po ang nangyayari sa ating pong panahon. Sobrang sakit na po ba ng mga puso at kalooban niyo po? Tignan niyo nga po yung katabi niyo, hindi ba nangangalit ang kanya? Nangangalit ang kanyang ang inyong mga puso, hindi ba kayo ninenervyos, no? Sinasabi nga natin. Hindi po at gusto ko din pong sabihin yung mga nangyayari ngayon, hindi naman po lingid sa ating kaalaman na kung gaano ka-evil ang mga nangyayari sa ating bansang Pilipinas because of politics. Amen po ba? At ito po ang gusto kong maging mapagbantay po kayo. Na hindi po natin namamalayan there is division and hatred and evilness na nangyayari po sa atin. Amin po ba? Nakakalungkot, naglalaban-laban, nagtatalo-talo ang bawat isa. Tama po ba? Lalo na sa social media. Na nagdudulot po ng pagkakabahabahagi at hatred sa bawat puso ng Pilipino. May nananalo po ba? May nananalo po ba mga kapatid? Wala po. Pero ano po yung kinikreate nito sa ating pong komunidad? Actually, wala naman po masama sa pagpapahayag ng truth, no? Pero isang bagay din ang ipinakita ng Panginoon sa akin, no, as we reflect dito sa bagay na to, talaga pong wala naman pong magpapatalo eh. Ang bawat isa is may ideology na pinanghahawakan na yung sa politics nila, na kahit anong sabihin mo, hindi maniniwala yung isa. Yung isa naman, kahit anong sabihin mo, ay hindi rin naman papatalo yung isa. So anong bunga? Pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkakawatak-watak, hatred. Kaya nga, apakahirap minsan. Kaya nga sa church, ang hirap magbanggit kapag ang pangungusap na ipatungkol sa politika kasi talagang napaka-sensitive na usapin din, na nagkikreate niya ng division din. At nakakalungkot po that even churches ngayon and pastor, it's nagiging partisan na makikita natin, na nakikisali sa ideology ng kanilang mga politika. Na instead po na ang aral ng kapayapaan at ang salita ng Diyos ang kanila pong itinataguyod, is yung ideology ng kanilang mga kanya-kanyang politika na alam naman po natin na nakakapag-create ng division, ng hatred sa puso po ng mga tao kaya hindi rin po magkaayos-ayos ang lahat. Para sa atin. Kasi ako naniniwala, parang nagiging relative din po kasi yung truth. Kasi yung iba, for them, experiential, and then for others, is intellectual. For them, yung truth is based on experiential. Ito kasi yung naranasan nila doon sa kanilang paniniwala na hindi mo naman matanggal-tanggal sa kanila kasi yun yung truth for them. And the other side naman is intellectual, based on facts and sa mga bagay na naandito na hindi mo naman pwedeng ipilit sa kanila kasi nga ang kanilang paniniwala is nasa experiential base. So walang patutunguhan. Lahat ay nag-aaway-away, ano po ba? Pero saan titindig ang mga tunay na anak ng Diyos? Amen po ba? So itinataguyod yung ideology ng kanya-kanya pong mga politika and this is happening and this is yung reality. Lumilikha tayo ng division, ng hatred sa puso po ng bawat isa. Ngunit ang Panginoon po ay naparito as a Prince of Peace. Nakasakay sa isang donkey, na nagre-represent ng humility at peace. Hindi po dala ng Panginoon ay espada at nagre-represent na yung King of War or pakikipagdima. Ang kingdom ng Diyos ay kingdom ng kapayapaan, ang kaayusan. Yan po ang dalang mensahe ng Panginoon,
Ang dalang araw ng Panginoong Hesus ay ang aral ng paghahari ng katwiran at kapayapaan ng Diyos. So kaya nga po, ang dapat nating itinataguyod ay ang salita ng Diyos at hindi ang mga doktrina o ideology ng mga politika na siyang wala namang kakayahang magbago ng buhay ng tao. Makakatulong, yes. Pag nag-promote tayo, yes, meron silang mga plataforma, yes, it can help, pero it cannot change yung inner heart ng tao. Only the Word of God ang siyang makakapagbago ng buhay ng tao. Gusto natin magkaroon ng kaayusan yung buhay ng mga tao. Di po ba? Nagpo-promote tayo ng mga politika, nagpo-promote tayo ng mga plataforma, pero it can help, yes. Pero hindi magbabago ng buhay ng tao, yung pinaka-inner heart ng tao. Tanging ang salita lang ng Diyos ang tunay na makapagbabago ng salita ng Diyos. Kaya ang dapat na ipinapahayag natin ay ang salita ng Diyos na siyang tunay na nagbabago ng puso ng tao upang siya'y makaabot sa pagkaalam. At kapag ganun ang nangyari, makikita natin kapag ipinangaral natin ang tunay na salita ng Diyos, hindi hatred yung mangingibabaw, kundi yung katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi mo pwedeng ipilit yung truth sa kanila kung minsan eh. Pero kapag nakita nila at naranasan nila yung habag ng Diyos, naniniwala ako, mabubuksan sa puso nila yung katotohanan ng salita ng Diyos. Amen po ba? So kaya nga po, as the children of God, we must remind ourselves that we are the ambassador of peace. We are the children of love and compassion. Meron pa po ba na gano'n sa social media? Or sa kahit na nakikita natin, hindi eh. Talagang it create division and sometimes instead na mapalapit sila dun sa katotohanan ng paghahari ng Diyos. As a church, ang ating aim doon sa kingdom ng Lord, yung paghahari ng Diyos, no? Na sila'y madala sa katotohanan. Amen po ba? So we are the ambassador of peace, love, and compassion para po sa pag-abot at pagdala at pag-abot sa mga tao, no, kahit lalo na sa mga makakasalanan ng walang pagkakilala po sa Panginoon. Kaya nga wag po tayo makibahagi sa pagkakagalit-galit, pagkakabahabahagi ng ating pong kapwa. Amen po. Ang sabi ko po dito, the world responds with hate, but the children of God responds with love. Amen po ba? Hindi po bunot ang ating mga espada kasi inilalayo natin sila sa Panginoon. Nakita niyo yung binasa natin kanina, ang Diyos ay nagpapaulan sa mabuti at masama. Lord, ba't di mo nalang pinatay? Lord, ba't di nalang diretso na sa impyerno, Lord, para wala na mercy. All goods, kailangan yung mga tao na yan. Dito nakikita ko, kaya nga sabi ko sa Panginoon, Lord, anong reason bakit ako nandito? Bakit ako nangangaral ng salita mo? Kasi Lord, naisip ko, naranasan ko kasi yung grace ni Lord eh. From sinner, dun sa katotohanan ng pag-ibig ng Diyos na naranasan mo. Kaya ka naandito. Kasi katulad ka din naman ng mga taong wala naman talagang pagkaalam eh. Pero dahil naranasan mo yung salita ng Diyos, andito ka. At nakikita mo yung katotohanan ng salita po ng Diyos. So the world responds with hate, but the children of God responds with love. So in Matthew 5, 40 verse 48, ito po ang malinaw na aral ng Panginoon sa atin. Di po ba? Love your enemy. Isang mabigat. Pero aaralin po natin yan unti-unti. No? Yung pinaka-context o yung pinaka-bagay na sinasabi dyan about loving your enemy. Kasi may kinalaman pa rin ito sa kultura ng mga Hudyo kung sino yung enemy na yan at ano yung mga bagay na nakapaloob po diyan. So 4 na bagay na aking pong gustong talakayin sa inyo as we walk dito po sa ating pong aralin. Ano po? At kung ano po yung ating pong matututunan. So punta na po tayo sa ating pong pointer. Sabi ko po dito, as children of God's love, how are we called to treat others? Number 1, love inclusively, not selectively. Amen po ba? Ang ibig sabihin nito, sa madaling salita, para maunawaan ng mga tao nandito, magmahal daw po tayo ng walang pagtatangi, pinipili
Amin po ba? Magmahal tayo ng hindi nagtatangi at wala pong pinipili. No, parang padaliin na lang natin. No? Love inclusively, not selectively. Ang sabi po dyan, ano po ang sabi dun sa unang natin, sa passage? Sabi gano'n, narinig din yung sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin nyo ang inyong kaaway. So ano pong ibig sabihin ng pangungusap na ito ng Panginoong Hesukristo dyan sa 43? Actually, in verse 43, meron pong itinatamang kaisipan ang Panginoong Hesukristo. And this is the idea of exclusivity. Amin po ba? Sapagkat para po sa mga Hudyo, ang konsepto ng kapwa ay hindi po katulad ng kapwa natin, mga kapatid. Ang kapwa natin, lahat. Sila, hindi po. Ang konsepto ng kapwa nila ay limited lamang within the bound of their community. Yung mga pinili, kaya nga sila pinili eh. Di po ba? Yun lang yung kapwa para sa kanila. And the rest of the community, tulad ng Gentile, Samaritan, and other tribe, ay tinuturing nilang mga kaaway. Pinandidirihan nila. Nakikita niyo po yon? So kaya nga makikita natin, ang gusto lang pong itama ng Panginoon dito is yung idea ng exclusivity. Amen po ba? So kaya nga, ang itinuturo ni Lord sa atin, ng Panginoong Hesus, is for us to love inclusively, not selectively. Meaning, magmahal daw po tayo ng walang pagtatangi. No? Ang ibig sabihin, ibukas natin ang ating mga puso para sa lahat. At abutin natin, maging ang ating pong mga kaaway. No? Ang ating kapwa. So, yun yung kahulugan. Makikita po na atin dito, no? Alam niyo po, mga kapatid, marami po sa atin, we can only express yung love natin, yung compassion natin, only for those people within our community. Siyempre, kamahal-mahal, mahal na mahal mo, gusto mo yan. Ayan. Pero pagkaaway mo, kuber ko ba sa'yo? Di po ba? Pero pag hindi na natin kilala, at hindi na yan kapanig, medyo selective na tayo. Amen po ba? Selective na tayo sa pag-abot sa ating pong mga kapwa. Kumbaga, pag hindi natin kilala, wala na tayong masyadong pakialam. Tama po? Ngunit ang gusto pong maunawaan natin dito, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po nagtatangi. Amen po ba? Ang pag-ibig ng Diyos hindi po exclusive or selective. Amen po ba? Bagkus ang pag-ibig ng Diyos ay umaabot sa lahat, mabuti man o masama. Nakikita niyo po? Amen po ba? Tignan niyo po yung kagalit niyo. Tignan niyo po yung mga kagalit niyo. Nasaan po? So, ka na ba sa pagmumukha? May kagalit po ba kayo dito? Ay, wala naman po pala. No? Sabihin mo, mahal kita sa Panginoon. Wala ba dyan? Absent? Naku, wala yung kagalit. Tignan mo, kaya mo bang tignan? Kagalang ka, isang mata, kaya mo tignan yung kagalit mo? Meron ba? No? Madali bang iabot yung kamay? Medyo mahirap. Ano po? So kaya nga po mga kapatid, as practical application sa mga nangyayari po sa panahon natin, ang gusto ko lang pong sabihin ay ito. Sabi po dyan, let us extend and spread our love rather than condemnation and judgment towards others. Amen po ba? Kaya abutin po natin lahat. Abutin mo yung kaaway mo. Abutin mo yung kapitbahay mong maingay. Abutin mo yung may utang sa'yo. Yung abutin mo, kahit sino mo, no? Especially, pag sa politika, abutin mo yung mga didilis. At didiis. Sinasabi nyo, nagalit kayo. O kaya yung kakampink. Di po ba? In terms of politics, abutin natin. So kahit sino po, abutin natin. Let us extend our love. Kasi yun yung katotohanan eh. Kaya nga doon, may kikita nyo, selective sila. Yung Hudyo, di ba po ba? Ang community within the boundary lang. At ito, ang mabigat doon sa aral na yon,
Yung ibang community, ang turing nila, makasalanan talaga. Wala talaga sila. Actually, sa kultura nila, kinamumuhian nila yun eh. Yung mga tax collector, yung Samaritan, para sa kanila, sila lang ang banal. Sila lang ang righteous. Sila lang ang chosen people. Sila lang ang kinahahabagan ng Diyos. Sila lang ang parang dapat ibigin. And the rest, parang makasalanan na sa kanila. Pero dito, sa picture na itinuturo ng Panginoon, makikita mo siya ang Diyos na nagpapakain sa mabuti at masama. Now we begin to understand, makikita natin yung pag-ibig ng Diyos ay hindi po nagtatangi sa kahit saan, kahit kanino. Kahit sobrang makasalanan pa yan, kahit nandito. Yun nga yung meaning eh. Lord, bakit ako nandito? Nandito ako kasi naranasan ko yung grace mo eh. Amen po ba? So anong karapatan ko para i-judge yung mga taong wala pa namang tunay na pagkakilala sa Panginoon upang hadlangan ko ang pag-ibig at lawak ng biyaya mo sa kanila? Upang hindi sila makarating sa pagkaunawa ng katotohanan ng inyong salita. Anong karapatan ko? Kasi galing din ako dun eh. Galing din ako sa konsepto na wala akong alam at wala akong kinikilalang Diyos. Di po ba? Pero kapag ang attitude natin, minamahal natin ang ating kapwa, inaabot natin ang ating kapwa, doon nagkakaroon ng pagkakaiba. Amen po ba? So kaya nga po, mahalin po natin ang ating pong mga kapwa. At makikita po natin, naniniwala tayo na kahit gano'n, yung mga itinuturing natin na mga kaaway at yung mga kinaiinisan natin o yung mga taong niyuyurakan ng katotohanan, yung mga taong binababoy yung throat, kahit gano'n, mahal pa rin sila ng Diyos. Sapagkat sila po ang ating kapwa na tinutukoy ng ating pong Panginoong Jesucristo. In-echo din po ito sa Luke, actually yung Good Samaritan, the story of Good Samaritan. No, yung tatlong dumaan yung Hudyo, iniwasan yung nakita, yung binugbog, no, yung pinagnakawan. Lumihis yung mga Hudyo kasi nga para sa kanila exclusive sila eh. Hindi sila kailangan mag-extend ng love nila dun sa tao na yon. Then dumating yung Levita. Anong ginawa? Nakita, uy, teka muna, dito ako, sa gilid lang ako, bawal ako dyan, hate yan. Hindi yan ganyan, hate dapat yan. Pero dumating yung isang Samaritano, anong ginawa? Inayos yung sugat, dinildahan, nilala niya, sinama niya. Di po ba? Ito yung example na makikita natin na mahal po ng Diyos ang lahat. Wala pong itinatangi. Amen po ba? So we are called to love exclusively, not selectively. Amen po. Palapakan po natin ang ating Diyos ng buhay. We thank you, Lord God. And that's the thing na gusto ko pong maunawaan natin sa umagang ito, sa liwanag ng salita ng Diyos. Ang pangalawa po, nawa po maaga tayo matapos. I think maaga naman po tayo matatapos. Kayang-kaya natin to. So as a children of God's love, how are we called to treat others? Number 2, response with prayer rather than hatred. Pinapanalangin mo ba talaga, mga kapatid? Baka naman hate na hate mo talaga. Ano pong sabi diyan? Basahin po natin yung passage. Ano pong sabi dito? Lipat nga natin. Sabi diyan na lang ako babasa sa iyo. So sabi dito, hinighlight ko na lang. So, at ipanalangin ninyo ang mga umiusig sa inyo para daw upang kayo'y maging tunay na anak ng Amang nasa langit. Ipanalangin nyo ang mga umuusig sa inyo. Panalangin nyo ang mga kinaiinisan ninyo. Ipanalangin nyo yung mga taong nagmamak ng truth or anything. Di po ba? Ipanalangin nyo sa Panginoon. So we are called to respond with prayer rather than hatred. Mga kapatid, ito po, hindi naman po talaga mawawala sa paligid natin yung mga pasaway. Hindi naman maaalis yan eh. Nandyan yan, laging present yan, mga kapatid. Hindi mawawala yung mga pasaway, yung mga taong nagmamak ng katotohanan, yung makikita natin na walang kaayusan sa buhay, nandyan lang sila sa paligid, no? Yung mga taong umuusig sa katuwiran, yung mga taong kinainisan natin, hindi po sila mawawala. But instead of hatred, let us pray for them.
Lalo na yung mga umuusig, kahit ba yan ay umuusig sa katotohanan, kahit ba yan ay ganito ang ginagawa. Kaya nga sabi doon yung umuusig sa inyo. Anong dapat natin gawin upang tayo maging tunay na anak ng Diyos? Ipanalangin po natin sila. So huwag tayong gumaya sa mga Hudyo na iniiwasan, kinokondem, itinuturing na kaaway, yung mga hindi bahagi ng kanila pong komunidad. Pero tayo dapat yung extent ng love natin ay naandun. Amin po ba? So kaya dapat po natin silang ipanalangin. At ang challenge po sa atin, tayo po yung maging extension nga po ng pag-ibig ng Diyos. Tama po ba? Amen. Amen. Ano? Parang hirap-hirap sa atin sumagot pagdating sa loving your enemy. No? Ang hirap-hirap Kaya nga po mga kapatid, tulad po ng kasabihan, actually, ito po yung kasabihan na narinig natin, but itong kasabihan nito ay nasa Romans 12:21. Daigin natin ng kabutihan ang kasamaan. Mga kapatid, huwag tayong mag-add up, huwag kayong, sabi doon, daigin ng kabutihan ng kasamaan, hindi yung makisama ka doon sa kasamaan, o makihilubilo ka doon itawag dito, binabagsak mo yung humanity mo na ikaw ay, kaya nga sabing gano'n talagang sarili natin ay hindi natin dapat ibigay sa mga ganyang klaseng dahil bababuyin ka talaga ng mga tao sa paligid po natin. So daigin natin ang kabutihan, ang kasamaan. Amen po ba? Kaya huwag nating hayaan ang ating po mga sarili ay maging instrumento sa pagkakasala upang tayo ay maging dahilan sa pagkakabahabahagi at pagkakagalit-galit ng ating pong mga kapwa. Amen po ba? Actually, ako'y nalulungkot kasi nga sa social media, napakatindi po ng kanilang bangayan. Tama po ba? Sino po ba ito? Kaya wag na po kayo mag-Facebook. Kasi po, may stress lang po kayo sa Facebook. Huwag na po kayo mag-Facebook. So napakarami pong bangayan, pag-aaway-away, pagkakampi-kampi, kanya-kanyang paniniwala na at the end, wala naman pong nagpapatalo, wala naman po talagang tama. Wala namang there's hatred at sobra po talagang may stress lang kayo sa nangyayari po. So kaya nga po mga kapatid, hayaan natin wag nating hayaan ang ating pong mga sarili na tayo po ay madala sa mga ganitong gawain, na nakakapagdulot din ng mga division or anything. Wag nating hayaan po ang ating pong sarili. Bagkus, bilang mga anak ng Diyos, tayo po ay dapat tumayo. Saan po? Sa gulo? Hindi po, sa kapayapaan. Sa pamamagitan ng panalangin, pag-abot ng may pagmamahal sa ating pong mga kapwa. So, instead of promoting hatred and judgment and condemnation, ito po ang sinabi ko po. Ito po ang dapat po natin gawin. Sabi diyan, change your reaction to intercession. Panalangin mo, mga kapatid. Pero hindi po masama na magtama sa tamang paraan po. Pero pag nakikita mo na ang sarili mo, na ikaw ay ang dami ko po kasi nakikitang pastor, patawarin niyo po ako. Nalulungkot po kasi ako. Ang dami ko po nakikita, even the churches is partisan, yung ideology nila hindi na-gospel. Yung kanila pong doktrina hindi na-gospel. Yung ideology na ng politikang kanila pong pinanghahawakan ng kanila pong itinitindig. The which is, parang minsan nga, hindi mo naman maisisiksik kasi nga relative yung truth dun sa tao na umuunawa nun. Experiential Hindi natin, anong dapat natin gawin? Umabot talaga. Amin po ba? Yun ang dapat po nating gawin. So instead of promoting hatred, judgment, condemnation, change your reaction into intercession. You may not, sabi ko dito, yung pangalawa natin, you may not control what others do, but you can control how you respond. So pray for your enemy, manalangin kayo, mag-intercede kayo, umabot kayo, gumawa kayo ng kaparaanan na kung paano madadala nyo siya sa salita ng Diyos sapagkat ang salita ng Diyos ang nagbabago ng buhay ng tao. Hindi po ideology ng kahit anong institusyon. Madala mo man yan doon sa politika, sa idol mo,
magkakaroon sa buhay niya, magkakaroon ng pagbabago. Pero hindi yung pagbabago na ine-expect natin sa paghahari ng salita ng Diyos. Makatutulong, di po ba, sa buhay nila. Pero yung inner change na sinasabi natin, hindi naman magagawa yan nung kahit anong political ideology. Amen po ba? So you may not control what others do, but you can control how you respond. So kaya nga po mga kapatid, bilang mga Kristiyano, sa halip na tayo po ay makipagtalo at magpalaganap ng puot, tayo po ay manalangin at mamagitan para po sa mga umuusig sa atin. Kahit sino mga umuusig sa atin, ano po ba? So kaya nga po, we are called to respond with prayer rather than hatred. Amen po ba? So kaya nga po mga kapatid, umabot tayo sa panalangin. Hindi po yung ating kaparaanan is dahas or sa kung ano pa man, ano po. So we are called to respond with prayer rather than hatred. Pangatlo po, na atin pong aaralin, ano po, sabi ko sa inyo, mabilis lang po natin matatapos ito. No? Pangatlo po, as a children of God's love, how are we called to treat others? Number 3, trust in God's justice rather than judging others. Sabik na po ba kayo na makulong? Yes na ba? sabik na ba kayo? Talagang ano? Pero kung minsan, mga kapatid, may talagang mga bagay na kahit anong gawin nating pagtatama sa tao, talagang sabi ko nga sarado talaga ang mga isipan. Kaya nga minsan parang sasabihin mo, nako, pinagpapasa Diyos ko na lang talaga ang hustisya sa inyo. Amen po ba? Kasi parang wala tayong justice talaga na makuha sa mga bagay na nakikita natin sa ating pong mga sistema. Tama po. Kaya masasabi natin, Lord, yung katarungan mo na lang. Di po ba? So trust in God's justice rather than judging others. So kaya nga po, sa mga bagay na nangyayari po sa ating bansa, yung mga injustice na ito, ang magagawa lang natin kung minsan ay ipagtiwala ang katarungan sa Diyos. May pagkakataon na ganun na ang magagawa lang talaga natin ay ipagtiwala yung justice, no, sa katarungan ng Diyos. Sapagkat may mga bagay po na kung minsan ay hindi na talaga po natin hawak or hindi na natin control. Ano po sabi sa passage na ating pong sinabi sa verse 45, no? Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabuti, gayon din sa masama. At nagpapaulan siya sa mga matuwid, sa mga di matuwid. At sakit sa tenga nito Lord, sakit Why, Lord? Ba't mo pa binubuhay? Dahil at pinapakain mo pa, Lord. Pinauulanan mo pa, binibiyayaan mo pa. Grabe ang grace ng Lord, mga kapatid. Grabe. Sobrang lawak. Samantalang tayo, sorry po, gigil na tayo. Tama? Gigil na tayo sa justice na parusahan ang masasama. Pero si Lord binubuhay pa. At pinapakain pa. At binibigyan pa ng pagkakataon. Wala nang pagkakataon yan. Wala na sana, Lord. Bakit ganun? Love your enemy. Ang bigat. Actually, ang bigat nitong itong aral na to Pero makikita natin kung talaga magiging yung spirituality nyo, palalaliman nyo, ang lawak ng grace ng Lord. Kung minsan hindi po natin maunawaan ang lawak at yung lawak ng biyaya at habag ng Diyos, ano po ba? Sabi nga ni Pastor, ako narinig ko yata ito kay Pastor Ronald nga po. No? Ang grace grace daw ng Lord ay parang isang malaking bilog. Sobrang ganyan po, no? Tapos yung ating po mga paniniwala at yung mga kaalaman natin sa katarungan ay gatuldok lang doon sa napakalaking mga bilog na yun. No, yung ating nauunawaan ay gatuldok lamang doon sa mga katotohanan ng biyaya at katarungan ng Diyos. Amen po ba? Dahil
Isang bagay po ang totoo. Mahal ng Diyos ang lahat. Mabuti man o masama. Kaya wag niyong makakalimutan, mga mangangaral, ng ating pong ipinangangaral ay maabot ang mga taong ito na walang pagkaunawa sa salita ng Diyos. Kaya tayo nagagalit, kaya sila masama, kaya sila na andun sa posisyon na yon, di dahil ginusto nilang masama, talagang nasa kapangyarihan sila ng kasalanan. Pero kung dadalhin natin sila sa pagkaalam at pagkaunawa ng salita ng Diyos, magkakaroon ng pagbabago sa buhay nila. Yun po ang totoo, mga kapatid. Mahal ng Diyos ang lahat ng tao, mabuti man o masama. Sapagkat ang nais ng Diyos ay abutin ng kanyang pagmamahal ang lahat po ng tao. Kaya nga ang sabi dito in John 3:17, sabi po diyan, "For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him." Hindi, Lord, parusahan nyo na. Parusahan na natin yan. Pero natuwa lang po talaga ako dun sa passage na yun. Naisip ko lang po talaga, Lord, napakalawak talaga ng biyaya mo. Sobrang lawak ng biyaya mo, Panginoon. Bagamat ganito, kahit sa mga, doon nga po sa context sa kultura ng Hudyo, na kahit na itinuturing nila itong mga masasama, ganito, hindi sila part ng community, pero ang pagtingin ng Diyos sa mga taong narito, bahagi din sila. Sa pag-ibig ng Diyos, dapat din silang abutin. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanila, ang dapat nyo matutunan, dapat maging open kayo. Yung pag-ibig nyo, hindi lang dapat sa kapatid nyo, hindi lang dapat sa community, kundi dapat kahit dun sa mga itinuturing ninyong, tinuturing yung mga kaaway. Amen po ba? So, for God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Kaya nga po ang sabi diyan, instead of hatred, trust in God, sovereign judgment. At diin naman po kasi talaga, malawak naman po talaga ang biyaya ng Diyos. Ang pagkaunawa natin sa katarungan ay gatuldok lang, pero ang Diyos, hindi natin kung minsan mataro kung bakit, may mga tanong tayo, pero sa kahuli-hulihan, ang Diyos pa rin po ang nagliligtas, ang Diyos pa rin po ang nakakaalam, ang Diyos pa rin po ang nagbabago ng buhay ng tao. Kahit anong pangangatwiran mo, kahit anong pagsiksik mo ng, ng katotohanan sa Kanya kung minsan, nung ganito, pero kung hindi yan sa medium ng salita ng Diyos na nagbabago ng buhay ng tao, hindi po mababago ang isang tao. Amen po ba? Hindi. Ito ang anuhin natin. Itong ganito, dito ka, ito ang magbibigay ng kaginawahan sa buhay mo. Hindi eh. Pero tayo bilang mga Kristiyano, ang pinangangaral natin ay ang salita ng Diyos na tunay na nagbabago ng buhay ng tao. So instead of hatred, trust in God's sovereign judgment. Ipagtiwala natin ang lahat ng bagay sa Diyos na siyang nakakaalam at siyang hatol sa lahat ng bagay, mabuti man o masama. So we are called to trust in God's justice rather than judging others. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Last na tayo, mga kapatid. Nasa last point na po tayo at matatapos na po tayo. Nawa po natututo po kayo sa katotohanan na dapat po natin tindigan as a church. We are the ambassador of peace. Again, love, compassion. Ang pinakaano natin is pangaral. Dalin sila sa salita ng Diyos upang sila po ay magkaroon ng tunay na pagbabago sa buhay nila at pagkaunawa. Amen po ba? Last one, as children of God's love, how we are called to treat others. Pang-apat natin. So we are called to show acceptance rather than rejection. Amen po ba? So kaya nga po, ang sinasabi lang po ng saan na ba itong ano ko? So, sorry po, medyo nawala po. So acceptance rather than rejection. Sabi po diyan, basahin po muna natin yung ating pong passage. Kung ang mga nagmamahal lang sa inyo, ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maasahan? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga maniningil ng buwis?
At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang gantimpala ninyo higit kaysa sa iba? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga hintil? Kaya, maging ganap kayo gaya ng inyong amang nasa langit. So we are called to show acceptance rather than rejection. So kaya po sinasabi lang ng Panginoon Jesus dito, kung titignan po natin, no, na wala daw pong silbi, wala daw pong value, wala daw pong sense kung ang tinatanggap lang natin ay yung nagmamahal sa atin. Pero sinasabi ng Panginoon, if you show acceptance for those people na itinuturing ninyong kaaway, ano po? Then ito daw po ang nagpapaiba dun sa salitang mahalin mo ang iyong kapwa. Amen po ba? Nakikita niyo po ba yung picture? Kasi po para sa mga Hudyo, kasi nga po para sa kanila, within the community lang po nila, tama po ba? Within the community lang nila. Pero yung mga tagalabas, kaaway na po nila. Kaya nga po, sabi nga gano'n, pag nirecall natin, umiiwas sila, yes, sa tax collector, sa mga Samaritano, sa mga Gentiles, ay iniiwasan nila. Kasi nga po, exclusive tong mga taong ito. Pero sinasabi po ng Panginoon, Jesus, na higit, na mas dakila at ganap sa mata ng Diyos, ang nagmamahal at tumatanggap sa kanya pong mga kaaway. Actually, madaling ibigay ang pagmamahal dun sa mga taong gusto po nating, tawag dito, yung itinuturing, yung minamahal natin, madaling ibigay yung ating pong mga kamay. Tama po ba? Pero pagdating sa mga kaaway natin, sinasabi ko nga, mahirap. Kaya po sinasabi diyan, kung ang nagmamahal sa inyo, ang siya lamang ninyong mamahalin, ano ang gantimpalang inaasahan ninyo? Di ginagawa din naman kasi ng mga Gentiles yun within their community. Sila din nagmamahalan Tayo nagmamahalan tayo Pero ang nagpapaiba, kung kaya nating kung kaya nating extend yung ating mga kamay at kaya natin silang abutin, especially diyan sa context na yan, yung mga itinuturing nilang mga kaaway. Amen po ba? So kaya nga po bilang mga anak ng Diyos, if we show, sabi nga dito, ang dapat daw po nating ipakita is yung acceptance rather than rejection. Kasi ang totoo naman po, wala naman po talagang perfecto sa atin. There's no perfect. Lahat naman po tayo ay kailangan pagmamahal at pag-abot. So sabi po dyan, yung point po na gusto ko din pong iibigay dito sa part na to, sabi dito, love that accept only the worthy is common grace. But love that embrace the enemy, forgiving the unforgivable, is distinct signature of Christ. Kaya yung pagmamahal natin dapat extended, hindi lang dun sa gusto natin. Dapat ang binabati mo ay hindi lang yung mga kapatid mo sa pamantayan, kundi maging ang iyong kaaway within that context na sinasabi ni Jesus. Ano po ba? So love that accept only worthy is common grace. Amen po ba? So in conclusion, ito po, sa conclusion na po tayo, no? Nawa po makita natin yung summary ng teaching na ito, no? Sabi po dito, let us live as true children of God's love by loving others unconditionally, praying instead of hating, extending grace instead of rejection, and trusting in God's righteousness judgment. May the character of Christ be seen in us to the way we treat others. Naniniwala po ba tayo dito? Na ito po dapat ang posisyon ng mga Kristiyano, lalo-lalo na po sa ating pong panahon natin. Wala pong masama again, no? Wala pong masama sa anong tawag doon, yung pagde-declare natin, pagpapahayag natin ng katotohanan. Pero nawa po, makita din po natin sa ating mga sarili na maging sensitive tayo kung ito ba ay nagdudulot na rin ng pagkakabahabahagi sa buhay ng tao, pagkakagalit-galit. Kasi minsan, sobra tayong passionate din na, anong tawag doon, na
ipahayag yung truth, di po ba? Sobrang passionate tayo na gusto natin itama yung mga tao, dalhin sila. Pero hindi natin namamalayan, tayo din yung nagiging instrument dito sa magulong sitwasyon na nangyayari po sa ating pong panahon. Amen po ba? Palapakan nga po natin ang ating Diyos na buhay. Maraming salamat po. Purihin po ang Diyos. Nawa nga po itong bagay na ito na itinuturo sa atin ng Panginoon na ang ating mamahalin ay hindi lamang yung nagmamahal sa atin, kundi sinasabi dito ng Panginoon na abutin din natin yung mga tao, maging sila nakaaway natin. Sapagkat whether mabuti o masama, ang pag-ibig po ng Diyos ay hindi po nagtatangi sa lahat. Amen po ba? So sige po, tayo po'y tumayo at tayo po ay mag-reflect, let us reflect. At tayo po'y patuloy po na ilagak natin ang ating pong pagtitiwala sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, hindi po kami perpekto. Hindi po kami... Marami po kaming kahinaan din, Panginoon, bilang mga anak niyo po. O minsan, Panginoon, ay kami ay masyado rin, Panginoon, na nanggigigil, Panginoon, na i-declare ang katotohanan, ang righteousness, Panginoon. Pero Lord, ipinakita niyo po sa amin, Panginoon, kung gaano kalawak ang biyaya mo. Ikaw ang Diyos na nagmamahal sa lahat, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagpapakain sa mabuti at masama. Ikaw ang nagpapaulan. Ikaw ang nagpapasikat ng araw, Panginoon, sa kalahatan. Lord, ang lahat po ng ito ay nasa malawak na habag mo at biyaya mo, Panginoon. Sapagkat ang nais mo, Panginoon, sa mga taong ito ay sila po ay maligtas, maabot ng pagmamahal mo, maabot, Panginoon, ng katuwiran mo. Pero sino pong tatayo? Sino pong mamamagitan? Sino pong magpapahayag, Panginoon, at magpapadama, Panginoon, ng katotohanan ito? Ako po, Panginoon, ay naniniwala sa katuwiran ng inyong habag, Panginoon, kasi minsan ko na po itong naranasan. Naniniwala ako sa katuwiran ng iyong kabutihan, Panginoon, sapagkat minsan na naming naranasan ang mga bagay na ito. Kaya po hindi po imposible sa mga tao, Panginoon, na ito na bulag sa katotohanan na sila po'y hindi po maabot ng inyong pag-ibig. Hindi po condemnation, Panginoon, hindi po judgment, hindi po, Panginoon, o God, panghuhusga sa kapwa, o hindi po pakikipagtalo, Panginoon, ang dapat pong sandata namin. Ang dapat na sandata namin ay ang salita mo na nagbabago, Panginoon, na may kakayahang magbago, Panginoon, sa puso ng tao upang madala po namin sila sa katotohanan, Panginoon. Ang totoo, Panginoon, napakalawak po ng grace mo. Napakalawak, Panginoon. Kung sa amin lamang, Panginoon, gustong-gusto na namin sila, Panginoon, na sila, Panginoon, parang ang judgment mapunta na ito sa impyerno itong mga ito eh. Parang wala nang parang hindi nakarapat-dapat ang justice sa mga taong ito eh. Pero hindi po, Lord eh. Ikaw po ang Diyos ng katarungan. Malawak po ang biyaya mo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na umaabot sa lahat, Panginoon. At nawa po, Panginoon, sa amin po mga buhay, kami po ay maging asin at ilaw. Kami po nawa, Panginoon, ng ilaw na kung saan ay nag-iilaw sa dinaraanan ng marami. At asin, Panginoon, na siyang nag-i-influence, Panginoon, sa katotohanan, Panginoon. Pero dalangin po namin na ang bagay na ito ay magawa namin sa diwa ng pagmamahal sa amin pong mga kapwa. Sa diwa, Panginoon, ng katuwiran mo, Panginoon, ng pag-ibig mo, sa diwa ng malawak na biyaya mo, Panginoon, na magdudulot ng pag-abot sa mga taong ito. Hindi po hatred, Panginoon, O God. Hindi po kami magpupromote ng judgment, hindi po kami magpupromote ng kahit anong bagay, Panginoon. Ang amin titindigan, Panginoon, ay ang salita mo na siyang nagbabago ng buhay, Panginoon, O God. Kaya, Panginoon, sa amin po mga buhay, hayaan niyo po, Panginoon, na patuloy mo pong gamitin kami, kahabagan kami, at patuloy ka, Panginoon, na ikaw ang Diyos, O God,
na magbigay ng kalakasan sa amin, Panginoon, upang tumindig, Panginoon, sa bagay na ito, Panginoon, O God. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makaniilan, sa'yo ay humisa. Makita po namin nawa, Panginoon, kapag ang puso mo'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo. Mamasdan namin, Panginoon, ang biyaya mo, ang lawak ng biyaya mo, Panginoon, para sa lahat. Ikaw ang Diyos na mabuti, na nagmamahal sa mabuti at sa masama, Panginoon. Ano daw po? Banal mong tahanan, Luklukan ng kanyang habag, ng awa, ng mercy. Daluyan na hanggang mga papuri pagsamba. Ano daw po? Maghari ka, Panginoon, sa matuwid at maging sa masama, Panginoon. Ang puso ko'y hallelujah. Thank you, Lord. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Kami, Panginoon, ipagtapatin mo, Panginoon, na maging kahayagan ng kahabagan mo, maging kahayagan, Panginoon, ng katuwiran mo, Panginoon, ng pag-ibig mo, Panginoon. sa'yo ay kumisa. Tatalangin mo na, Lobin mo, Lord, makinig. banal mong tahanan, luglugan ng iyong Wagas na wagas na pagsita. Daluyan ng walang hanggan, papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Minsan pa, umitin natin. Lobin mo, ang Lobin buhay mo ko'y maging na maging daluyan ng pagmamahal, ng pag-ibig, Panginoon, ng kahayagan, Panginoon, ng kahabagan mo, Panginoon. daluyan ng walang hanggan, papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Let us sing, maghari ka. Maghari ka, Katuwiran mo, Panginoon. Ang katarungan mo, Panginoon. Ikaw ang Diyos na patuloy po, Panginoon, na maghari sa kalahatan, Panginoon. Ipagtiwala namin ang lahat ng bagay sa iyo, Panginoon. Ipagtiwala namin sa katarungan mo, Panginoon, ang lahat ng bagay. Hallelujah. Panginoong Jesus, Maghari ka. Let us sing, Lord. maghari ka, maghari ka, Sa aming bansa, sa aming buhay, sa aming pamilya, Panginoon. Ikaw ang maghari sapagkat ang kahabagan mo, Panginoon, ay hindi magkukulang, Panginoon. sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoon, Jesus. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoon, Panginoong Jesus, maghari ka.
Palapakan natin ang ating Diyos sa buhay. We thank you, Lord. We give you praise. We honor you, Lord God. Thank you, Jesus. Come on. Let us praise Him. Hallelujah. Lord, tunay po na malawak ang iyong biyaya, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng bagay na ito, Panginoon. Patuloy niyo ilagay sa amin puso, Panginoon, ng mga nangangaral, ang tunay na misyon, Panginoon, ay pinagkaloob mo sa amin, Panginoon, na ipangaral namin ang iyong salita, sapagkat mahal mo ang lahat ng tao, Panginoon. Ang nais mo na sila, Panginoon, ay makaabot, Panginoon, sa kaalaman at sa katwiran, Panginoon, upang maranasan nila, Panginoon, kung gaano pong kalawak yung habag mo, Panginoon, kung gaano kalawak, Panginoon, yung grace mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Nagpapasalamat kami. Kami po ay nasa katwiran. Salamat po, Panginoon. Kami nakakaunawa. Salamat po, Panginoon. Kami ay nasa ganitong sitwasyon. Pero yung mga taong ito, Panginoon, sila'y gumagawa ng mali, Panginoon. Sila'y gumagawa, Panginoon, ng mga bagay na hindi tama. Sapagkat sila'y nasa ilalim po ng kapangyarihan, Panginoon. Ng prinsipe, ng kasamaan, Panginoon, sa mundong ito, O God. Nasa ilalim ng kasalanan, Panginoon. Kaya Lord, ang dalangin ko po sa oras na ito, I pray na sa puso po namin, Panginoon, O God, na kung paano po, Panginoon, ay pinaranas mo sa amin, Panginoon, ang malawak mong biyaya, Panginoon, sa buhay po namin. Ganon din po sana kami na magliwanag, Panginoon, sa iba. Ganon din po sana kami, Panginoon, na maibigay ito, Panginoon, na maipakilala itong habag na ito, na maitawid at may abot ito, Panginoon. Itong pagmamahal na ito na amin pong nararanasan, Panginoon. Lord, marami pong salamat. Huwag niyo po kaming dalin at huwag niyo po kaming hayaan, Panginoon, na maging instrumento, Panginoon, ng pagkakabahabahagi, na maging instrumento, Panginoon, O God, ng galit, ng hatred, Panginoon, na mag-promote ng condemnation, mag-promote ng kahit anong mga bagay na ito, Panginoon, na hindi naman nagdudulot ng kaayusan, Panginoon. Kaya, Lord, marami pong salamat sa oras na ito. At ang dalangin po namin, Panginoon, na ang kahabagan mo, Panginoon, ang patuloy po na maghari sa amin, Panginoon. Maghari sa lahat, O God. Minsan pa nga po natin awitin, Maghari ka, Panginoong Jesus, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko, Panginoong Jesus, maghari ka. Sandali lang po tayong tumahimik and let us reflect sa reality ng kabutihan, katapatan, kahabagan ng Diyos. Pwede po ba natin tanungin ang ating pong mga sarili sa gitna po ng katahimikan? Tanungin nga po natin ang ating sarili kung tayo po ay nakaaabot, nakapagdadala ng mga taong bulag sa biyaya ng Diyos. Tayo po ba ay nakaaabot? Kayo po ba ay nakapagdadala ng mga taong bulag sa katotohanan ng katapatan ng Diyos? Marami pong salamat, Panginoon, sa kabutihan mo. Marami pong salamat, Panginoon, sa biyaya niyo po, Panginoon. Turuan niyo po ang aming puso, Panginoon, na ang maghari, Panginoon, at ang makita, Panginoon, ay ang malawak na biyaya mo, na alam po namin, Panginoon, na Ikaw ang Diyos ng katarungan. Ikaw ang Diyos na nakakaalam, Panginoon, ng lahat ng bagay, Panginoon, O God. Ikaw ang nakakaalam ng kahatulan, Panginoon, O God. Kaya ipinagtitiwala namin ang lahat ng bagay, Panginoon, sa inyong pong mga kamay, Panginoon. We thank you, Lord. Salamat po sa iyong biyaya, Panginoon, at katwiran.
Palakpakan po natin ang ating Panginoon at Diyos na buhay. Sapagkat siya po ay dakila. Hatiin po ang pangalan po. Let us close in prayer. Lord, we thank you, O God, for this time, Lord God. We thank you sa iyong mga salita, Lord God. Tunay nga, O God, na ang mundo namin, O God, ay hindi na bumabuti, O God. But Lord, we are so blessed, Lord God, that we have you, O God. That you are our God, Lord God. Tunay nga, O God, na nawa, O God, give us, Lord God, or pagharian mo, O God, ang aming puso at ang aming isipan. Nang sa gayon, Lord God, ay magawa po namin, Lord God, ang inyong pong mga pinag-uulos, Lord God. Lord, it is hard, Lord God, to love our enemies. But it's only by you, Lord, that we can do it, Lord God. So, Lord, Panginoon, let it be the prayer of our hearts in every day, Lord God. Pagharian niyo po kami, O God, and patuloy niyo po kami, Lord God, na baguhin, Lord God, para po, O God, sa ikabubuti, Lord God, hindi lang po na aming mga sarili, but ng aming komunidad, ng aming bansa, ng aming mundo, Lord God. Lord, it is you, Lord God, who will make justice, Lord God, for everything, Lord God. Ikaw lamang, Lord God, ang may kakayanan, Lord God, ng magbigay ng kahatulan sa kahit na sino, Lord God. So, Lord, Panginoon, we pray that change our heart and pagharian mo kami, Lord God, sa lahat ng bagay, especially, Lord God, aming mga puso at isipan, Lord God. We thank you, Lord God, and we glorify you, Lord God, pagkat sa iyo rin po, O God, nanggagaling, Lord God, itong mga utos na ito, ang mga reminder na ito, Lord God, na dapat naming pinamumuhay sa araw-araw, Lord God. We thank you, Lord God, for reminding us. We thank you, Lord God, for teaching us, Lord God. And Lord, patuloy niyo po nawa kaming samahan. And we continue, Lord God, to glorify your name, Lord God, in every day, Lord God. In everything that we do, Lord God, nawa, O God, ay kayo ay mapapurihan. And sa lahat, Lord God, ng nangyayari, Lord God, may we all put our trust in you, Lord God. Sa iyo lamang po, Panginoon. And in everything, Lord God, in every day, Lord God, we trust you and we glorify your name, Lord God. Amen. Sige po. Saklat po ng Roma, chapter 15. Puspusin nawa kayo ng Diyos, ng pag-asa, ng buong kagalakan at kapayapaan sa inyong pananampalataya, upang kayo sumagala sa pag-asa at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Taas po natin ang ating pong mga kamay. Sumainyo ang walang hanggang pagpapalang ng Ama. Sumainyo ang walang hanggang pag-ibig ng Anak. At naway manahan sa inyo ang paglingap ng banal na Espiritu. Patuloy kayong humayo na taglay ang pag-ibig, ang kagalakan, at kapayapaan sa iisang Diyos, tatlong persona, sa Kanyang kapurihan, magpakailan pa man, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Thank you, Lord. God bless po everyone. Magbatian po tayo. God bless po. Happy Sunday. Magbatian po tayo. See you po next Sunday. Salamat po sa Diyos ng papuri.